Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Hindi ako Osminette Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about tatlong katotohanan tungkol sa Diyos na hindi nagbabago. So our concept is all about immutability. So ang immutability ng Diyos ay nangangahulugang siya ay hindi nagbabago. Ang kanyang likas na katangian, kanyang mga pangako, kalooban at karakter ay nananatiling pareho noon, ngayon at magpagkailanman. So, sa isang mundong laging nagbabago, ang pagiging hindi nagbabago ng Diyos ay nagbibigay ng katiyakan at kapanagtagan sa kanyang mga anak. Siya ay palaging tapat, palaging mabuti at palaging maaasahan. So, our Bible readings for today is all about James chapter 1 verse 17, ASND version. So, ang bawat mabuti ay perpektong kaloob ay mula sa Diyos na nasa langit at lumikha ng mga ilaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi siya parang anino na nagpapapalit-palit ng anyo. So, ngayon na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is all about God will always be good. So, ang kabutihan ng Diyos ay hindi batay sa ating kalagayan, kundi sa kanyang likas na katangian. So, hindi siya pabago-bago tulad ng mundo, kahit sa gitna ng pagsubok, nananatili at mananatiling mabuti ang Diyos. Second is God's promises are always reliable. So, ang kanyang mga pangako ay hindi kailanman maluluma o mapapako. Maaari nating panghawakan ng bawat salita niya. Kung sinabi niya, tiyak na tutuparin niya ito. And last teaching is the God of the Bible is the same God we have today. So, ang Diyos ni Abraham, ni Moises at ni Pablo ay siya ring Diyos natin ngayon. Ang kapangyarihan, pag-ibig at katapatan na nakita sa Bible or Biblia ay buhay at aktibo pa rin ngayon. Walang lumilipas sa kanya dahil ang kanyang pagkilos ay patuloy. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is find peace in God's unchanging character. So, sa gitna ng pagbabago ng panahon at ng mga tao, ang katangian ng Diyos ay matibay na sandigan. Sa kanya tayo makakatagpo ng tunay na kapahingahan. Kaya't sa bawat bagyo ng buhay, manatili tayong nakaangkla sa kanya. Second is rely on God's word and His promises. So, wag tayong mabuhay ayon sa ating damdamin lamang, kundi ayon sa tiyak at hindi nagbabagong salita ng Diyos. Gamitin natin ang kanyang mga pangako bilang gabay sa ating desisyon at pananampalataya. Kahit hindi natin makita ang resulta agad, maaari tayong magtiwala sa kanyang katapatan. And last application is know God and live accordingly. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago, ang kanyang kalooban ay malinaw at pare-pareho sa lahat ng panahon. Basahin natin ang Biblia upang makilala siya ng mas malalim at mamuhay ayon sa kanyang katotohanan. Sa paggawa nito is makakaranas tayo ng katatagan sa gitna ng kaguluhan. So ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion, and our discussion talks about paano nakakatulong sa iyo ang kaalaman na ang Diyos ay hindi nagbabago sa harapan ng Diyos sa harap ng Diyos ng mga pagbabago at kaguluhan sa buhay. So, para sa akin, ang katotohanan ito ay nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa ating pananampalataya. So, kapag tila nawawalan tayo ng direksyon sa mundo, alam natin na ang Diyos ay hindi naguguluhan, hindi nagkakamali, at hindi umaatras sa kanyang mga pangako. So, ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy dahil ang Diyos na nakasama natin ay siya ring Diyos na lumikha, nagligtas, at muling babalik. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil Ikaw ay hindi nagbabago sa gitna ng lahat ng pagbabago. Sa paligid namin, Ikaw ang aming matatag na sandigan. Lord God, tulungan mo kami magtiwala sa iyong kabutihan, panghawakan ng iyong mga pangako at mabuhay ayon sa iyong katotohanan. Patatagin mo po kami sa pananampalataya, araw-araw sa pangalan ni Jesus. Amen.